Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating feature plan of the week. Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo o i-share ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng kalamansi sa mga bote ng mineral water. Harvest din po tayo ng bunga ng aking mga tanim na kalamansi. Tayo po ay magluluto ng masarap at masustansyang kalamansi chicken recipe ala magsasakang reporter. Samahan niyo po ako! Pero bago po yan ay ibabahagi ko muna sa inyo ang ilan sa maraming taglay na health benefits sa ating katawan ng kalamansi. Ang kalamansi ay rich in vitamin C na tumutulong para magkaroon tayo ng malakas na immune system. May mataas na antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Proteksyon sa pagkakaroon ng sipon, ubo, lagnat at trangkaso. Pampaputi ng balatang kalamansi. Pagpapanatili ng oral hygiene, may mataas na antibacterial properties. Tumutulong para mabilis gumaling ang sugat dahil sa taglay na antiseptic properties. Good for digestion, detoxifying our body, boost metabolism, good for the kidney, liver, and colon. Pampaganda ng buhok ang kalamansi. May mataas na potassium content, regulate blood sugar, nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stone, pampalakas ng ngipin, at marami pang iba. Ilan lang po yan sa maraming taglay na health benefits sa ating katawan ng kalamansi. So ito po yung isa sa mga hinog na bunga ng ating tanim na kalamansi. Kung kayo po ay magtatanim mula sa seeds, piliin nyo po yung inog na bunga, no? Tapos kukunin nyo po ang kanyang buto o seeds ng hinog na bunga ng kalamansi. So kukuha po tayo ng seeds nitong ating isa sa mga hinog na bunga ng ating mga tanim na kalamansi. Ayun ay kukuha tayo ng seeds dito sa hinog na bunga ng ating kalamansi. Ito po yung kanyang seeds, ano? Kukuha lang po tayo ng isang piraso dyan, pipili tayo ng pinakamagandang seeds niya, no? So yung malaki, so ito po itong malaki, no? Ating itatanim. So ito yung seeds, ano, na napili natin na ating kalamansi. Ito yung pinakamalaki sa kanilang seeds na ating nakuha. Ito po ay ibig sabihin ay primera klase, no? Pinakamaganda sa mga seeds na ating nakuha. So ito po yung ating itatanim. Sa pagtatanim niya, ay tatanggalin niyo po muna yung mismong balat niya, no? Para mas mabilis po siyang maka-sprout. Yan. Yan po yung balat. Yan. Ito ang ating napili na bunga ng kalamansi. So yun. So ito po yung balat. Ito yung balat. Ito po yung mismong buto, no? Mas mabilis pong mag-sprout po yan. Ito pong ating itatanim. Okay, dito tayo magtatanim ng ating kalamansi sa bote ng mineral water. 12 liters po na bote yan, ano? Na mineral water. So ito na po yung lupa natin gagamitin. Ito pong lupa ito pinag-gamitin ko na sa iba pong mga halaman, ano? Buwagag na lupa. So yung nutrients yan maaaring nakainan muna ng mga tanim na halaman. Kaya maglalagay po tayo ng vermicast. So yung vermicast po ay paunang pataba. Pinukondisyon po natin muli ang lupa, no? Sa ating mga halaman ay maglalagay po tayo ng paunang fertilizer. Kung po kayo ay nag-organic farming, ay the best po yung vermicast. Yan, paunang pataba niya. Tapos po para magiging manatili pong buwagag ng lupa, maglalagay din po tayo ng coco peat, no? Coco peat po 20% din ang ating ilalagay. Ayan. 50% buwagag na lupa, 20% ay vermicast, at another 20% ay coco peat. Dapat i-mix po mabuti yan. Ito, i-mix na mabuti.
Paghalu-haluhin po yan. Yan. Tapos ay lagyan po natin ngayon dito sa ating pagtatamnan ng kalamansi. Ang kalamansi po ay pwedeng itanim sa pagitan ng kanyang seeds. Maganda rin po itanim sa pagitan ng markot at grafting method. Matagal lang po ba makakabunga, no? Kapag sa seeds nyo siya itinanim, mas mabilis pong makabunga kapag markot at grafting method nyo siya pamamaraan po ninyong pagtatanim ng kalamansi. Ayun, tatanim natin ating kalamansi na tinanggalan po natin ng balat. Nakikita nyo po, no? Malapit na po mag-sprout yan. Ayan po, ano na siya dahil tinanggal natin yung balat. Yun, ay ilalagay lang po dito sa ating bote. Kalagay ay baon lang po ng 1 inch, ano? Yan, baon lang po ng 1 inch. Tapos tatakpan ng ganyan. Yan. Pagkatanim, baga lang po siyang diligan, wiwisik-wisikin lang po ganito, no? Every morning, wiwisik-wisikin nyo lang po ganito. At ilagay po muna sa isang lilim na lugar hanggang mag-sprout po yan, no? Sa loob lang po ng 15 to 20 days ay mag-sprout na po ang kanyang mga dahon yan, no? Tutubo na po yan. So 15 to 20 days ang kalamansi kapag sa seeds po siya ay tinanim. After 20 days, so yan na po yung ating kalamansi na itinanim sa bote ng mineral water. After 1 month, so yan na po yung ating kalamansi sa bote ng mineral water. So yan po ang ating mga tanim na kalamansi sa mga bote ng mineral water. Kita nyo po, ang dami pong bunga na maliliit yan. Ayan o. Ayan po. Ito, ayan po. Ayan po sila o. Yan. Yan, maliliit pa lang po yan, no? Yung kanyang mga bunga. Ayan, tingnan nyo po rito. Ayan o, ang dami o. Full pack po yung bunga. Ayan, ang dami o. Ito. Ayan po o. Ito naman po natin nakatanim sa timba. Ayan, marami na pong bunga na ready to harvest. Ayan po, ready to harvest na yung mga yan. Ayan po yung mga bunga o. Ayan. Sa kabilang side, ito po, yan, ready to harvest na itong mga to. Malalaki na, no? Tapos meron din po akong variated na kalamansi. Yan naman po, yan, tinan niyo po dito. Full pack po yung bunga ng ating variated na kalamansi. Grabe po, tinan niyo, ba? Nakataniman po yan sa timba. Yan. Ang kalamansi po ay simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Yan. Kapag po kayo magsasawsawan, kailangan ng kalamansi, kukuha na lang po kayo, no? Harvest na lang po kayo sa inyong mga tanim. So ito po nga mga tanim nito, nasa harap lang po ng aming bahay. So ngayon po, gamit ang gunting, harvestin na po natin yung malalaking bunga ng aking mga tanim na kalamansi. Kaya ito, malaki na po ito. Yan, ito niyo po. Tapos ito, malalaki na rin. Yan. Lahat po ng malalaki na pwedeng magamit na, harvestin na po natin. Yan. Okay. Eto. So ito pa, ito malalaki na ito. Ito, yun. Ito, malaki na rin yan. Ayun. Ito pa, yan. So, isang puno pa lang po yan, ano? Dami ko na rin pong nakuha, oh. Ito, malaki na rin to. Yan. Ito pa. Titira ko lang po yung mga maliliit, ano? Lahat ng malalaki ay pwede na nating harvestin. Yan. So ito po yung ating mga na-harvest, ano? Nakaisang mangkok din tayo. Enough na po ito na ating gagamitin sa pagluto ng masarap at masustansyang kalamansi chicken recipe alam magsasakang reporter. Ang kalamansi po, gaya ng banggit ko, napakadaling alagaan at patubuhin, ano? Kahit po sa mga bote ng mineral water, ay pwede po kayong magtanim ng ganito. Kaya naman po sa paso,
sa malaking timba. Pwede rin po kayong magtanim sa susunod na mga araw nung po. Itong ating bunga ng aking variated na kalamansi, ang siyang nating harvestin. Kung makikita po ninyo, hindi po hitik, ano? Hitik na hitik ang bunga ng ating tanim na kalamansi. Samahan niyo po ako sa aking paglulutong masarap at masustansyang kalamansi chicken recipe alam magsasakang reporter. Tara po! Okay, pagka-harvest natin ng kalamansi, hugasan muna natin sila. No? Yan. Hugasan natin sila sa running water para mawala yung alikabok. Yan. Okay. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating lulutuing masarap at masustansyang kalamansi chicken recipe. So ito po yung ating breast chicken fillet, soy sauce o toyo, puti ng itlog, cooking wine, tapos itong corn flour, mantika, ang ating bida kalamansi, sugar, vinegar o suka, asin, water, carrot, spring onion, cornstarch, at cold water o malamig na tubig. So yun po ang kumpletong sangkap. So ngayon po simulan na natin ang paghiwa sa ating bida, yung ating bagong harvest na kalamansi. Yan, kukunin po natin kasi yung kaniyang katas. Yan. Right. Yan o, makatas po yung ating kalamansi dahil kaka-harvest lang natin. Yan. Ayun. Hanap na po, ano? Ganda po ng bunga ng ating kalamansi, oh. So ngayon ay pipigay natin, ha? Yan. Yun. Alright. Okay. Makatas po yung ating kalamansi, oh. Yan o, daming katas na natin nakuha o. Masabaw ang kalamansi. Yes. Yan. So marami po tayo nakuha ang katas. So ngayon ay titimpla na natin ang ating chicken. So yung ating soy sauce o toyo. Yan. I-mix natin, ano? Haluin natin. Sunod ay ang cooking wine. Yan. I-mix pa rin natin para lumasa. Yun. Okay, babad natin yan ng ilang minuto para maglasa. Ngayon, yung puti ng itlog ay babatiin natin siya. Yan. Alright. Okay, pagkabate, i-alo natin sa corn flour. Yan, i-mix din natin itong dalawang sangkap na ito. Yan, paghaluin mabuti. Alright. Yun. Ayun. Nahalo na lang siyang mabuti. Yan. So ngayon ay bubuksan na natin ating kalang. Yan. Painitin po natin ang ating kawali. Yan, lagyan na natin po yung mantika. Yan.
Painitin po natin ang mantika, ano? Alright. So ngayon, yung ating chicken ay ilalagay natin. Dito po, tatakpan natin ng ayan. So, inal po natin sa ating corn flour yung ating chicken. Ayan. Tapos ay iprituin na natin. Ayan.